Hahanguin natin ang pagbasa sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 28 hanggang 31. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanya pong mabuting balita. "Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Ito'y mga kataga at pahayag ng mga alagad ni Jesus sapagkat nang sila'y mag-full time sa Panginoon, iniwan naman nila talaga. Wala silang dinala sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Buong buhay nila ay ipinaglingkod at ibinigay nila kay Jesus. Kaya nga ang tanong nila ay, "Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Hindi ito tanong kundi statement. Pagpapahayag, maaari ng kanilang loyalty, pagsunod, paglilingkod sa ating Panginoon. Nakita ni Pedro ang nangyari at narinig lahat ang sinabi ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, bilang tagapagsalita ng grupo, na iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. At alamin ang kanilang mapapala. Tiniyak ni Jesus sa kanila na mayroon silang gantimpala. Totoo naman yun, di ba? Kapag may nag-aaya sa atin, sama ka, punta tayo doon. Ano naman ang mapapala ko doon? Pagkakapirahan ba yan? So, diba? Pero ba tayo kikitain dyan? So, ang tao, kapag niyaya mo, inimbitahan mo, ang agad na kanilang hinihingi ay yung bang balik, yung reward, yung gantimpala, yung mapapala. Ano ba ang mahihita namin kung sasama kami sa iyo dyan? Ano bang meron dyan? Diba? Parang ganun. Ngunit, tinitiyak ng ating Panginoong Hesus sa kanila na meron po silang gantimpala. Totoo naman yun. Walang maglilingkod sa Panginoon sapagkat tinawag Kanya, ang hindi Kanya gagantimpalaan, bibigyan ng reward. Parang may nagyaya, "Halika, kain tayo." Pagpunta ba natin doon sa kainan, sino bang magbabayad? Tayo na niyaya o yung nagyaya? Di siyempre ang taya, yung nagyaya. Si Jesus ganun din, kung siya ang tumawag na maglingkod ka, tinawag na magmisyon, tinawag Kanya na maging alagad, di siya ang taya sa lahat ng mga bagay na ipaglilingkod mo sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ka masisiro. Noong pumasok ako sa seminaryo, sabi po ng patotoo ng sumulat, halos lahat ng aking mga kamag-anak ay hindi makapaniwala. Hindi nila maisip na ang mahirap at panganay sa siyam na magkakapatid ay magpapari. Panganay pala siya. Maging ang kanyang mga magulang ay nagulat. Sabi, "Saan tayo kukuha ng pera kung papasok ka sa seminaryo?" Totoo naman yun, ang pagpasok sa seminaryo, hindi po libre yun. May bayad yun. Kaya nga maraming kumukuha ng mga sponsor, di ba? Halos sabay silang nagtanong sa Kanya. "Wala raw kayong gastos, may tutulong sa akin." Tiniyak niya sa kanila. May nag-sponsor nga. So walang alalahanin yung kanya mga kamag-anak, mga kapatid, mga magulang, sapagkat may sumagot, may nag-sponsor, may benefactor. Ang sabi ni Jesus, tatanggap siya ngayon ng makasandaang beses ng mga tahanan, mga kapatid, mga ina. Ito yung pagtitiyak ni Jesus. Na maraming tatanggap sa Kanya, makasandaang beses na mga tahanan, mga kapatid, mga ina. Tunay na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang gantimpala ng matapat na sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Totoo yun. Kapag ibinigay natin sa ating Panginoon ang ating buhay at pinaglingkod, may gagamitin ng Diyos para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Diyos. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.